Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bilib na bilib si Chief Espina dahil sa ginagawa ni Tanggol na kung saan pinapakita niya talaga ang galing niya sa paglalaban. Dito na nga ay napabilib itong si Bubble sa kanya na kung saan dito na sinabi sa kanya na akala niya iwan niya ito. Pero ito ay niresbakan ni Tanggol na kung saan nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Tuwang-tuwa si Chief Espina at pinauwi na sila sa selda. Dito na tinawag ni Chief Espina itong si Warden upang withdrawin na ang kanilang parte. Para dito na ibigay kay Tanggol kung ano ang nararapat sa kanya na kung saan binigyan siya ni Chief Espina ng 100 pero hindi niya ito tinanggap. Pero sinabi ni Warden na dapat mong tanggapin yan dahil masasanay ka na kung ano ang kalakaran natin dito sa loob. Dito na nga ay sinabi ni Tanggol dito kay Bubbles na kung saan kung hindi siya susunod at alam na ang mangyayari. Dito na nga ay pinagtibay na ni Tanggol ang kanyang sarili para ito ay gampanan na lang kung ano ang mga inuutos sa kanya. Sinabi ni Chief Espina na kay Warden na talagang bantayan itong si Tanggol at ang kanyang mga grupo dahil ito na ang papalit sa kanila ni Bong na kung saan talagang pinuntahan ni Warden ang selda na kung sinabi niya dito sa mga tao doon na kung saan hindi gagalawin si Tanggol at ang kanyang grupo kung ito ay gagalawin nila at talagang si Warden ang kanilang kakaharap at lalong-lalo na si Chief Espina. Dito na nga ay pinagtaka ng mga kasamahan ni Bong na kung saan talagang pinalitan na sila sa grupo ni Tanggol. Agad-agad naman itong nag-isip ng mga tauhan ni Bong na kung saan talagang gaganti ito kay Tanggol at lalong-lalo na sila ni Bong na kung saan darating na siya dito sa loob ng bilibid na kung saan talagang hindi papayag na papalitan na siya ni Tanggol. Dito na nga nagbanding itong si David at saka ang kanyang ama-amahan na si Ramon na kung saan dito na nakikitaan ni Ramon si David ng kagalingan ng pagbabaril dahil sa dito ay uusap sila tungkol sa ama tungkol kay Rigor na kung saan dito napainit ang ulo ni David kaya napatamaan niya ang target. Dito na nga ay tinutukan ni Ramon itong si David na kung saan sinubukan niya ito na kung siya ba talaga si Tanggol na kung saan inamin niya naman talaga dito na siya si Dimagiba na kung saan siya nga si Tanggol ang anak ni Ramon na kung saan hindi niya alam kung anak ba siya talaga. Dito na nga sinabi ni Ramon sa kanyang ama na talagang nabanding ko ang aking anak na si Tanggol na kung saan hindi ako makapaniwala na may ambisyon pala ito sa sarili. Kung ano ang kanyang ambisyon sa kanyang sarili at anong gusto niya at ikakasaya niya ay susuportahan ko siya papa. Dito na natuwa ang kanyang papa na si Don Julio na kung saan talagang unti-unting nabumuo na ang pagbabanding nitong mag-amang si Ramon at saka si Tanggol. Dito na nga nag-usap itong si Santino at saka yung isang talagang masiga doon sa isa kamao na kung saan talagang hinagit itong si Santino. Sinabi niya dito kung talagang tatanggapin niya ang 1,000 pero kalalabanin niya ang isang boksongero doon. Dito na nga ay nakita ng isang lalaki itong si JC na kung saan talagang pinatulan ito at ang kamao nito ay nasira na kung saan may ilalaban pa ito next week na kung saan dito na nga nila pinag-initan itong si Santino kaya dito na magiging 50-50 si Santino na kung saan talagang bubugbugin ito ni JC na kung saan ito ay hindi na siya nakalaban doon sa finals na siya pa naman ang itinuturing panlaban ng kanilang ring. At dito na nga ay talagang magtotoo sila na kung saan mabubugbog dito si Santino at maging 50-50 at dito na magulat si Marites sa nangyari sa kanyang anak. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Batang Quiapo. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yan lamang po at maraming salamat.